tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, May 28, 2024, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Text line 0999-376-6768. Kailangan po natin ang mga comments nyo sa mga issues. Tayo po ay mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, at GMA For The Box Channel 25. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Happy birthday muna. Yes. Sino ba? Ayoko batiin yung kasama ko sa aming grupo, Sabado, grupo, breakfast group. Si Lisa Carion ng happy birthday. Huwag natin batian. Taga-Tuesday Club, Thursday Club. Marami. Friday Club, Club. Huwag natin batiin happy birthday. Birthday ba ni Lisa? Birthday. Huwag natin batiin. Maligayang pasensya na, Lisa. Hindi kami nambabati. Saka yung kaibigan ko, si Pepe Ortega, isa sa mga board members ng PAGCOR. Ayan. PAGCOR. Pepe, saka si Congressman Andy Salvacion ng happy birthday. Okay. Ito po si Aghon. Yes. Humihina na raw. Habang papalabas Yes. ng Pilipinas. Okay. Hindi raw po maaring hindi raw po maulan in the next 3 days habang lumalabas to. Although lumalakas daw. Nag-weekend slightly, tapos lumakas na naman. Hindi alam nito kung anong gagawin. Umiikot. Parang Maharlika Fund. Hindi pa niya alam kung ano siya. Siyam na beses na nag-landfall. Oo, bago-bago na isip. Bago isip. Mali ka naman sa Maharlika Fund na ginamit. Alam na nila. Alam na nila. Utilities daw. Yes. Utilities sila. Hindi, Transport, pinag-aaralan power. pa lang yun. Hindi, si Kunsing mismo nagsabi. Oo nga, pero sinabi niya, pinag-aaralan lang. Hindi, wala pa, hindi pa nila alam. Maganda yung nag-aaral. So,
pero alam mo, Pero may mga namatay na raw. ito ang aking masasabi tungkol sa sinabi ni Parin Joel. Na. Tungkol kay President Kunsing. Na pag-aralan nila Mahal yung ka, utilities. Bago nyo pag-aralan yung mag-invest sa utilities, tignan nyo yung mga enabling laws and rules and regulations sa utilities. Okay. Kasi baka ang mangyari Sasabit kayo dyan. sasabit kayo. Kayo dyan. Oo. Baka At ang mapeperwisyo, taong bayan. Kasi kung utilities ang pinag-uusapan, walang papupuntahan dyan, kundi pamproblema sa taong bayan. Dahil patas ng patas rates eh. Pataas Yun lang. pataas. Yun ang kanilang reason for Good being. return for investment. Yan ang mangyayari. At the expense of the consumers. Yun Patay. lang. Red and yellow alert po sa Luzon kahapon. 4,000 megawatts ng capacity. Ang nawala. At hindi mo alam kung kailan babalik, ha? At ang sinisisi po rito ay ang bagyong Aghong. Aghon. Bago nagkabagyo, ganito na ang sitwasyon. No. Humahanap talaga kayo ng palusot eh. Yun ang Para hindi kayo- natin gusto eh. Para kayo si Aghon eh. Ha? Para silang si Aghon. Hindi yan malaman. Hindi malaman. Saan Malaman mo pupunta. sa lulugar. Lulugar eh. Buong Luzon po, red alert. Kahapon, 2 beses. Okay? So may mga nagkaroon na ng manual brownout. Tatlong power plants po ang hindi, bagay may katwiran sila. Kasi yung barge, yung floating power plant dyan, iniba po ng lokasyon dahil sa natatakot na baka ma-damage ng anghod, ng aghon. Bagyo, yes. Pero hindi po, 4,000 po yun na wala eh. Hindi, yung barge ba na yun, 4,000? Hindi naman 4,000 yung barge. So, huwag nyo sisihin yung bagyo. 34 power plants po, ang sabi ng Department of Energy sa kanilang press conference, ang hindi gumagana. 34? Dami nun, pare. Ha? Yan daw iba dyan, hindi gumagana, reserve lang. Wala nyo nang bilangin yun. 4,200 megawatts po ang nawala. Patay tayo rito, pare. Malaki na. Reserve? Hindi dapat pinaganan nyo na. Reserve pala eh. At malamang daw po hanggang sa 1 linggo to, sabi ng Department of Energy. Thank you. Bakit ka nagpapasalamat? Papasalamat tayo. Masama nga yun eh. Hindi, papasalamat tayo at sinasabihan tayo na Buong Luzon daw po, next week, kayong mga nagpapatakbo ng mga dyan, negosyo. handa na kayo. Tandaan nyo na yan. Okay? Hindi raw maaari daw hanggang next week, hindi pa Ayos. yung mga power plants na yan. Sabi po yan ng Department of Energy. Okay. Ayos. Sabi naman po ng ERC, Energy Regulatory Capture. Commission pala. Commission. Commission. Pareho na yung commission at saka capture eh. Halos. Commission, ibig sabihin grupo ng tao yun. Hindi commission po na, kumbaga, bayad, whatever. May ibang commission. Matra-translate lang yan yung taga pag naging capture. Ayun, taga. Dalawa meaning ng commission. Pero sinabi ni Energy Secretary Lutilla, tayong mga consumers, i-modify natin ang consumption patterns natin. Kasalanan natin to, ganon. Matextan nga si Maggie, i-modify mo consumption pattern. Kasalanan natin yan. Okay. Sabi po ng ERC, suspendido ang spot market ng power. WSM. Saan kukuha ng Hindi power? lalo ngayon tataas ang presyo niyan. 3 linggo na yung suspendido eh. Kahit suspendido, kailangan pa rin ng power eh. Hindi ko maintindihan yung bakit sinususpende. Kasi tumataas ang presyo. Kahit pa paano, yung pong mga distributors, bibili pa rin ng power yan eh. Hindi na lang pwedeng... Di wala ng competition ngayon sa pagbili nila. Hindi ka mukha sa market. But hindi nila... Kasi itong nagpapatakbo nitong market na to, privatized eh. Yan ang hirap sa Yan ang problema privatized dyan. Okay? Wala pong control ang government.
Siyempre, market forces yan eh. Diba? Ganun yan. Ay, Dati kasi government ayan, market napapalanse. forces kayo pero suspendido ang trading. Paano yun? Di ba? Dati Baliwala din yung market Wala rin forces. yung market forces, ano? Oo. Tsaka ang ginagawa nito ERC kasi, kunwari, suspendido, Pero pag bumili na, aprubahan din, na bumili ng mahal. approval din Later nila. on, na-aprubahan din nila yun. Provisional lang nga. Provisional. Provisional lang. Temporary. Oo, na temporary. Problema po itong power hanggang ngayon. Okay? At continuing yan. Hindi yan mawawala. Okay. Kahapon, pare, kung ewan ko kung napansin nyo, kasi takanta sila, bakit ang mahal-mahal ng inputs dito sa atin? Ang isa dyan po, yung fuel. At saka yung kuryente. Saya nagsalita po si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang. Kung tawagin to si RSA, pare, di ba? Kasi daw po, dito sa atin, wala na nga subsidy. Compared to other countries in our Wala na region, nga subsidy. may subsidy sila. Yes. Tayo, wala na subsidy, napakataas pa ng tax. Yan. Kinumpara niya po magkano ang gasolina sa Malaysia. Oo. Sa Malaysia daw, ang gasolina, bali pumapatak na 20 pesos per liter. Ayan. Yan yung eat your heart out story. Sa atin po, 60 pesos per liter. So kahit pa paano, abot yan hanggang sa tulong-dulo ng consumer. Ang out of the 20 pesos daw, yung 20 pesos na yun, ang actual cost, halimbawa, 60. 1/3 noon, subsidized ng gobyerno. So, 1/3, so 30 pesos dapat, yung presyo ng gasolina ron. Binababa nila sa 20 pesos dahil yung 10 pesos, gobyerno po ang nagbabayad. Ang problema natin, dapat kung okay lang, walang subsidy, 30 pesos. Ang problema natin, napakataas daw ng excise tax Sa gasolina. sa gasolina. Mahigit 1/3 ng presyo. Halimbawa, yung 60 pesos, mahigit 20 pesos niyan, excise tax. Okay. Yan po, excise tax na yan, merong automatic yan. Na kapag ang presyo ng langis ng oil sa buong mundo Ay, ay umabot sa certain level. Yes. Suspended yan. Hindi natin ginagawa yan. Okay? Kasi po, yan ang pinakamadaling collection ng tax. Ng WIS. Pero sa ganang akin, pare, ganito yan eh. Madaling collectionin yung tax na yan doon sa mga legitimate players. Yung mga Yung smugs. smuggles. Yung mga smugs. Oo. Mga smuggle. Sa smuggling. Yan po ang kinakatakot. Hindi, kaya po malakas ang smuggling. Incentive yan. Kasi napakataas ng tax. Di ba? Ibig sabihin, ang laki ng ang leeway. Lalaroan mo eh. Malaking 12% VAT na. Tapos meron ka pang excise tax. di ang laki. Laki. Ang laki ng pinag-uusapan nyo dan. Oo. Kaya, pabor na pabor dun sa mga paihi. Sino? Paihi. Mga ano may... Umiihi sila eh. Yung Sa karagatan, smuggle. Oo. Yan pong smuggling hanggang ngayon, hindi pa natin nasusolusyonan yan. Ang solusyon na ginawa ng iba, So, ibig sabihin, yung mga legit na oil players, bayad ng tax. Kumbaga, ayaw bitawan ng gobyerno yung excise tax kahit umabot na yung presyo. Kasi mawawala sila ng koleksyon. ang hirap ng Pero pinahirapan nilang koneksyon yung mga legitimate taxpayers. Kasi kung ganito po yan kung lahat siya nagbabayad ng tamang tax, pagdating na tumaas yung oil, kaya mong tanggalin yung tax dahil nakaipon ka na ng maraming, kumbaga, koleksyon. Yun. So, ang problema natin po, hindi yung taxation. Kumbaga, yung taxation, kasi sa Europe, ganyan sila. May taxation sila. It helps you
avoid yung unnecessary trips, yung mga ganyan kapag mataas ang tax. Ganun na ginawa nila sa Europe. Well, para po mangyari yun, dapat pantay-pantay lahat ng nagkukubra nagbabayad ng tax. Kung may nakakalusot, okay. Yari yung taxation masisira program yung na yan. taxation. Hindi yung taxation ang problema. Enforcement ang kailangan, bro. Ang problema yung smuggling. Gaya ng maraming bagay sa bansang ito, enforcement ang nagiging problema. Always. As always. Oo. Yan ang nagiging ngayon, ang sinasabi niya pang-laban daw dyan, sabi ni Secretary Balisacan, meron naman daw targeted subsidies tayo. Another problem po yun, Targeted Secretary. subsidies. Yung sinasabi niyo targeted subsidies. Kasi sinabi ni RSA, sa Malaysia, ganito nangyayari. May Subsidy, subsidies. Mayroon din naman tayong targeted subsidies. Ano yun? Para sa mga drivers, mayroon tayong X amount. Para sa mga, yung ganun bang klase? Paano yung mga factories? Hindi lang yun. Yun ang umaangat. Mabuti kung nangyayari talaga yun na totoo. Nabibigay ka mo yun. Nabibigay. Wala rin. Sino-sino yung mga nasa-subsidize na yan? Meron siyang sinasabi rito, yung mga foreign driver, Driver operator, binibigyan sila ng yung accredited. may nakukuha ba sila? Ayun na nga gusto ko malaman. Buti pa yung mga sa Belken, sa may rebate na nakukuha. Supposedly. Oo. Ito Yung nga ganun wala akong nababalitaan sa mga kaibigan kong driver na nakukuha ganyan. Wala. Nag-aaway nga dyan sa Press ganyan. release? Okay, sige. Hindi raw po yung subsidy ang best option, sabi ni Balisacan. Hindi. Hindi raw po yan ang best option. Pero Anong option? Targeted. Hindi subsidy direct. Targeted subsidy. Yan ang kanya. Targeting mechanisms sa May subsidy. targeting. Hindi po lahat subsidized. Hindi lahat subsidized. Hindi nyo i-address yung smuggling. Oo. Yan po problema That's kasi a messy naman, puro subsidies na kasi- hinahabol mo. sabi nila Yun na nga 30% Oo. ang hindi nakukubra. Palagay ko, underestimated. Underestimated ba? Yung 30% na yun, year in and year out, Nangyayari yan. ang laking bagay noon sa gobyerno. Kung 30%. Para kapag dumating yung tumaas ang presyo ng langis, kaya nyong tanggalin yung tax kasi marami na kayong nakolekta even before. So yung smuggling ang problema. Hindi yung tax. Ang si Balisacan, ang sinasabi niya pa rin, yung tax. Hindi raw pwedeng tanggalin yung tax at hindi raw pwedeng mag-subsidize dahil ang gumagamit daw ng fuel, mayayaman lang. Yan. Kaso po, yung fuel, nakaka-apekto yan sa presyo ng lahat ng bilihin. Anong mayayaman lang? Anong mayayaman Ginagamit natin? ka Pag sa sinasabang factory. fuel ba, pang kotse lang? O, hindi Mali. Sabi ni Balisacan yan In his ivory tower. Look, dun sa, di ba mahilig natin pag-usapan sa pagkain, dun pa lang sa down the line sa production, yung sinasabi irrigation, di naman lahat nag-irrigation, shallow tube wells sa ginagamit Okay. nila. So, Paano may saan mo pinapatak? fuel Paano yan. pinapatak May fuel mo? lahat yun. Fuel. May Tama. fuel lahat. Crudo, ang tawag nila dun. May Tama, fuel lahat tama. yun. So, lahat po, Doon pa apektado. lang, tumataas na presyo. Hindi raw po maganda idea yung subsidy. Okay. Ba't may targeted subsidy ka? Para tulong lang daw yon. Subsidy na nga yun. Ayun na nga. Ano ba yan? At saka hindi daw po gumagana ng husto yung targeted subsidy na yan. Ayun nga. Dahil sa kakulangan ng data ng gobyerno. Kaya nga, paano yun? Ikaw yun. Proponent ka ng targeted subsidy. Yan po smuggling ang atupagin natin. Okay. Ng oil products, ha? Oil Ng products. Lahat na. Yung sinasabi nyo fuel marking na yan, ang kumita lang dyan, yung SGS. At saka yung, Sila lang ang naging happy. At saka yung mga nilagyan nila sa gobyerno, yung enablers nila. enablers. Yun na ba tawag ngayon? Enablers. Para medyo maganda Ang dating. ganda-ganda ng pangalan, enablers. I'm an enabler. Yan. At aminado naman ang ating mga government officials na nangyayari ay smuggling. Kaya nga ginawa nila yung fuel marking. Hindi po na-solve. Noong panahon ni President Rodrigo Duterte, yan ang kanila solusyon sa smuggling. Hindi naman na-solve. So, anong gagawin natin ngayon? Wala pa rin.
Hindi, kasi hindi naman doon nakatuon yung kanilang tingin na problema eh. Hindi doon eh. May suggestion, hindi naman sinuggest ni Ramon Ang na magbigay ng subsidy. Ang sinabi ni Ramon Ang, Sa Malaysia, kaya mababa. mababa Malaysia, may subsidy ron. Dito sa atin, wala subsidy, pero ang taas pa rin ng tax. Doble. Tama, kumaga. Kaya mura sa Malaysia. Now, ito po yung tanong. Dahil ba dyan, umaayaw ang mga foreign investors dito sa Pilipinas? Maaari. Maaari. Hindi mo natin pwedeng pag kinonsider Among other things. ang mahal ng cost of doing business. Ease of the cost of doing business, Cost of doing permit. Doon na lang sa pagprepresyo ng power. Yung power, yung ginagawa ng ERC. Ano yan? Base yan doon sa Base yan, may averaging sila eh. Base yan doon sa pagtaas din ng langis. Kasi, marami sa ating mga power plants, langis base eh. Diesel base. Oh. Paano yung hindi based on diesel? I-average nila yun. So, tataas din ang presyo noon. Tingnan mo yung kanilang rate fixing dyan sa dyan sa ERC. So, hindi tayo Aabot doon. Aabot sila doon sa ganun. Ayun. I-average nila eh. Patay. Paano gagawin natin? Yan po, power ngayon, ang malaking problema. Bukod sa pagkain, bukod sa tubig, bukod sa transportation. Napag-usapan natin ng tubig. Sinabi na ni Presidente kanina, before he left for Brunei. Ang sabi niya, hindi pala Brunei. Brunei. Sabi niya, papasok ang mga tubig baka hindi tayo nakahanda. Ayan. Ayan na. Talaga hindi nakahanda. Magtatag-ulan na. Talaga po hindi na. At least yung NLEX. Nabalitaan ko. Hindi na. Gumawa ng mga rain catchment. May mga tangke sila to catch rain, harvest rain. Yan ang gagamitin nila. Yung panghugas, kalimbawa, maputik yung Yung daan. Yan ang panghugas nila, rainwater. Mga ilang kaya yun? Marami, bawat ang dami nilang ginawa. Bawat station. Oo, station. Kudos sa Metro Mahusay Pacific yung MPTC. Kasi, di ba yung ramp, yung off and on, yung exit, Exit and entrance. entry, and entry ramps. May parang mga roundabout. Yun, walang nangyayari dun eh. Gusto nila- Pwedeng gawing impounding area yon. Pwede eh. Kain mo yun. Lalagyan mo ng lining parang golf course. Ang dami natin ganun dito sa Metro Manila. Yun, pwedeng gawin yun. Yun ang kukunan mo ng tubig, panghugas ng kalsada. Kasi minsan... Hindi na yung treated water ang gagamitin mong pambomba. Pang ano yan, pwedeng pang... Ganda. Flush ng toilet, pwedeng pang... Dito hindi pwede. Dito sa Metro Manila. Bakit? Munta ka dyan sa hairpin. Oo. Sa C5. Oo. Di mo pwedeng hukayin yun at lagyan mo ng lining, sinasabi ni Paring Conrad. Bakit? Nakatira doon mga tao. Oo. Pwede mo bang lagyan yun? Baka malunod. Malunod. May mga nakatira doon eh. Oo. Yung power ngayon, too big problema. Yung pa rin. Transportation. Yes. Hindi West Philippine Sea, hindi yung ban ng China, mga ganun. Ang unilateral fishing ban. Oo. Well, problema rin yun, pero hindi yun ang mga... Hindi yun ang pinaka-immediate and continuing problems natin. Tumataas po ang presyo ng gulay, sabi ng Department of Agriculture. Alam na namin yan, boss. Namamalengke kami. Hindi nyo kami kailangan na paalalahanan. Anong gagawin natin? Yun ang kailangan. Napansin daw nitong si Manalo, DA Assistant Secretary for Operations, na tumaas ang presyo ng gulay, 5 pesos per kilo. Hindi lang po 5 pesos per kilo. Dahil daw sa aghon. Hindi po dahil sa aghon. Matagal na yan. Tagal ng mataas. Oh my God. Puro bola inaabot natin dito sa mga to eh. Retail price daw ng ampalaya, halimbawa, sabi niya. Mula 90 pesos hanggang 170 pesos per kilo. Layo nun Ang laki na agwat, Ang laki ng price range. Okay. Ano So, yan? they're trying to validate
Ang ampalaya daw, 90 to 170. Gusto ko pa ba din yun? Medyo magtotorta ka tapos yung ampalaya. Ampalaya. 170 na? Yung Parang sitaw. bumili ng karne Sitaw, Hindi ko nalalagyan ng giniling yung yung tortang may ampalaya, kung gano'n. ampalaya, yung ginisang ampalaya, Ampalaya. yun ang the best. Lagyan mo lang ng konting hipon. Ayos yun. ka na. Papalasa yung hipon. Hindi po yun nakakainin nyo hipon. Yun lang ang papalasa. Teka, yung hipon, mahal na natin. Baka doon pa lang eh. Teka. Sige, Kasi sige. daw po, yung aghon, maraming binaha. Bilis naman ang reaction ng presyo ng gulay. Mali ata kayo rito. Kababaha pa lang, ito na. Pero binabalidate niya raw. Pinababalidate niya. Ayun. Nag-press release muna siya. Bakit muna kayo Sabi mag-press niya, release? Yan. Para kayo Pansin niya nagsisignal na taasan kagad ang presyo. Mayroong signal na. Hindi, ano yan eh. Hindi, alam ko kasi yan eh. Kasi Signaling dati isa yan process? sa mga tabing guhit ko dati. Mag-seminar ka sa mga government offices tungkol sa public relations. Pinagagawa namin sila ng mga playbook. Ito yung mga bubunutin Mga mo. senaryo. Senaryo. Bunutin mo kagad yan. Yan. Yan Dahil ang sa bagyo, gagawin mo. meron kami. Pero teka muna, antay kayo ng konting panahon. Mabubuko Wag naman naman yung kayo. immediate. Wag immediate, binunot mo na kagad dahil nagkaroon ng ulan. Hindi nga panahon ng pag-ano ng ampalaya ngayon. Wag. Binunot mo kagad yung playbook. Para bang bago yung sinasabi mo. Oo. Alam na namin nagtaasan na lahat yan. Oo eh. Although ang sinasabi ng NEDA, bababa raw by 20% ang bigas by September. Ganon. Oh my God. Another playbook ba yun? Another playbook ba yun? Mahigit sa Hindi, piso, pero yung ibababa playbook niyan na gano'n, dapat. medyo yung komputasyon na yan, bari hindi na pinakikialaman ng PR yan eh. Medyo ayusin nyo naman yung ano. Ayusin diba, niya yung, naman. oo. Kagaya niya, nagbibigay ka ng presyo. Sa core plan yan, bari 20% daw po ang ibababa By September, ng bigas by September. Naporsi niya yun, ha? Anong dahilan kung bakit sinabi ng NEDA yan? Aba, sila lang po nakakaalam. Downward trend daw by September, sabi po ni, Finance Secretary Ralph Recto. Si Recto. Advice sa kanya yan ng NEDA. One fine morning, Secretary Balisacan looked at the sky and said, by September. Si NEDA nga pala. Kasi daw po, ang presyo ng bigas dito sa atin ngayon ay base sa global price. Baka bumaba na raw ang global price by July or September. So maaaring bumaba na rin daw dito by September. Okay. Totoo ba yun? Global price? Pineg mo sa global. Pineg mo sa global price ang pricing. Yung nagpapataas ng presyo dito sa atin. Okay. O yung mga tarantadong mga gagong mga loko. Kasama yon. Sila na yon. May hawak dyan ng bigas. Thank you. Kilala nyo naman yan kung sino yan eh. Ba't hindi? Ako yun. Thank you, Mr. Secretary. Ngayon, tataasin pa namin mula. Kasi sa September, bababa na kami. Nakuha na kami. Nakuha na namin yung aming kailangan eh. Bababaan na namin. Okay, si Secretary. Pwede na kami sumunod. 20%? Bullish ang tawag dyan. So, 10%. Okay. Pero dahan-dahan daw po yung 20% na yun. Hindi agad-agad. Nangyayari. Kung 58 ngayon, hindi agad-agad. Magiging 48. Okay? Dahan-dahan daw yan. Pustahan tayo. Yung dahan-dahan na yun. Abutin nyo ng gano'n kaya katagal yung dahan-dahan na yun. Basta, pinangangako ni Balisacan. Secretary Balisacan, September. So, ilalagay natin sa kalendaryo natin yan. Para masingil natin siya. Ingat kayo sa ganyan. Parang sa tubig dati, sasabihin, magkakatubig ng alas 12, 11 o'clock pa lang, nag-aabang na ang tao doon. Patay. Ganyan, abangan talaga yan. Abangan yan. September, bababa ang presyo ng... Kung hindi bumaba. Ayun na. Ayun lang. Di another dagok. Tapos walang laman yung playbook mo, walang pang explanation doon, patay ka na. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882 AM. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz,
Joel Laksamana, good morning ulit sa inyong lahat. May Morning. 28. Morning. Kaya ako inuulit-ulit yung petsa na yan. Kasi po, yan na National Flag Day. National Flag Day. Nung matagal-tagal na yan si Diosdado Macapagal pa ang presidente. Nagtakda Nagproklama siya. yan, Yes. declaring 28 May as National Flag Flag, Day. Day. Para po alalahanin yung victory ng Filipino forces against Spanish troops. Diyan po daw sa Battle of Alapan, Yes. Sa Cavite. Cavite. Kaya kanina meron silang dambana. Yung inauguration ng dambana Okay. sa marking the battle area. Pero nung 94 po, si Presidente Fidel Ramos, hinabaan po yan. Yung celebration ng national flag. From May 28, today, hanggang June 12 ang ating Independence Independence Day. O yan. Importante po malaman yan. Lalong-lalo na yung mga nawawalang sa bayan. Mawawala na tayong galang. Pagtingin, paggalang Talaga. At saka nawawalan na ng puso Nung sa pong Pilipinas. bata kami, pinag-aaralan namin yung symbolism ng mga Flags. ng flag natin Yung simbolo nung Ano bang ibig sabihin ng tricolor? Luzon, Visayas, Yes. Mindanao. Yan. Yung stars. Yung stars at saka yung tricolor. Tapos yung ray nung sun. 8. Yung 8 yun po yung mga probinsyang umaklas. Unang umaklas sa Espanya. Ayan. Merong for a while, merong effort ang ating mga kababayan at mga kapatid na Muslim. Sabi na dapat 9. Kasi never kami na-conquer. Lumaban din kami. Lumaban din sila. Dapat nga, pwede sabi baguhin nila. dyan. Pwede. Dapat 9 ng race. Maski nga hindi napasok yan. Yeah. Yan pong nag-design yan po, ang nag-isip niyan, yung unang presidente natin, si General Emilio Aguinaldo. At siya yung nung kanyang inaugurasyon, doon unang-unang winigayway. Although in some other battles, nagamit na yan design na yan. Pero yung pong proportion ng flag natin as it is today, yun po yung ginawa, tinahipa sa Hong Kong. Imported para. Hindi na sila... Then nandun sila Halos excel sila doon. Marcela Agoncillo. Halos excel sila. Ayan. Na makes you think na, naisip ko lang. Tinahin nila. Nung panahon noon, yung mga nagpapasimuno ng ating Nagkaklas, kalayaan, yung aklas. importante na kailangan meron tayong winawag. Symbol yan. Hindi pwedeng wala. Symbol yan Hindi pwedeng susugod lang tayo na nakagulok. Wala. Oo, Kailan may nagdadala. May nagdadala. Nakataas yan dapat. Oo. Kasi yun ang susundan And mo. which is why yung design, pinag-isipan talaga nila. Oo. Yan pong flag natin, hindi basta-basta gagawa ka na lang ng ganun. Hindi. May proportion yan. Halimbawa lang ito, pare yung taas ng flag, yung kanyang length, doble Nung taas. Yan ang proportion yan. Hindi po pwedeng mas bababa o mas... Kaya minsan yung mga binebentang flag sa kalsada, ang masyadong malapad Yung height. Masyadong mataas, tapos dapat... Peksi. May proportion yan. Kailan ba ganun yan? May proportion. Tapos yung kung gaano kalayo yung araw, dun sa triangle po na puti, meron sukat yan. Pati yung mga stars. May technical kwan po yan. May technical. So, hindi pwedeng Basta kung sino pag-aralan nyo kung gagawa kayo ng flag. Oo. Meron yung mga malalaking flag natin, nasa pangatlo na ngayon yung sa Alapan. Okay. Kasi naglagay sila ng parang yung sa Luneta, Yung sa malaki Rizal talaga, Park, malaki. Yun, meron ganun. Meron din sa Congress Ayan. Tapos ngayon pangatlo dito sa Alapan. Yan Exactly pong the sukat na yan, yung technical specification yan, detalyado yan. Ginawa pa yan noong panahon ni Quezon. Yung technical. Hindi natin pwedeng basta-basta mabago. Kasi yan standard po. At
At saka nakalagay sa ano yan, by law. By law yan. Baylo. Baylo Oo. ito. Nawawala na yun. Ang punto namin, nawawala na. Yung ganon na Yung paggalang. ganon, at kung pag- sino-sino lang gagawa ng flag, lalagay sa bamboo. Oh, yun na. Sa June 12, yun ang hindi proportion. Sa akin, okay lang, kikita kayo, pero Ayusin nyo naman. Ayusin nyo ayusin naman. nyo. Pag-aralan nyo. May proportion yan. Mula ngayon hanggang May, Hanggang June 12. ang celebration ng national flag. Kaya Diyos Pero na magandang nabanggit mo yan kasi ako medyo guilty ako niyan eh. Bibili ako dun sa tapos maglalagay ako sa bahay, sa harapan. ng flag nyo. Baka mali yung binibili. Mali yung Mali, proportion. Checking ko talaga. Alam mo ba dati, parang Conrad, parang Joel, bawat bahay. Oo. Meron. Meron. Naman eh. Bawat Kami bahay. meron, naalala ko yun. Meron kami. Kasi ang aking Meron mga kami rin, oo. ang lolo ko nagsundali yan lumaban niya sa giyera Kaya medyo kami Stricto yan. Oo. Medyo stricto sila. Naglalagay Lalo-lalo kami sa ng Philippine flag. Sa probinsya, masyadong yan. Ha? At saka mayroong seremonyas yan. Halimbawa ngayon, Flag Day, mayroong activity ngayon sa Bawat sa plaza. yan. National Flag Day Meron. Naalala ko yan, pare. meron. National Flag Day. Kasi nasa grade school ako nung diniklara ni President Diosdado Macapagallan Kaya big deal sa amin nung 28 na yun. Nakaano pa yung mga iba, Boy Scout. Oo. Tapos may mga lectures pa. Yes. National Flag Day. Ang paggalang po sa watawat ng Pilipinas, pagmamahal sa bayan, kasama. Bawal nga i-desecrate. Yung flag. Yari ka. Yari ka pag yan. Yung Nasa batas yan. pinunit mo. Kaya sinunod mo. Sinusunod mo. Yari. Yan pong national flag natin, ang tingin natin dyan, yan ang simbolo ng Pilipino as a nation. As a nation, yes. Nung matanong ko lang, hindi ba may mga pumunta tayong flotilla dun sa may sa Panatag. Sa Oo. Panatag. Pero buwi ang nilagay nila, hindi flag. Pero mahirap naman maglagay ng Mayroon pilagay ng flag doon. Unless yung boy, ginawa mo ng para nilagyan mo ng bawal nga yun, di ba? Bawal mo ilalagay mo saan-saan yan. Saan-saan eh. Oo, hindi pwede. I remember there was one sports shop. Ginawa nilang shorts yata o t-shirt. Aray. Bawal pala yun. Bawal. Ginawa nila yung ano yan eh. Flag-based. Popular na running Flag-based wear. shorts. Sabi ko, unang-una. Tapos may kaibigan ako, galing sa States, balikbayan. Aba, bumili ng marami at gamit-gamit nila sa Amerika. Okay. Gawin mo sa Amerika. Pero bawal Sige pala na. yun, Hindi bawal. Pero you can use the colors of the flag. Yes. Halimbawa, red, white, Red, and white, blue and ka. blue. Okay No, na. yung gano'n, no. Parang to show your nationalism. Pwede po yan. Paalala lang yan. Pag gumawa kayo ng flag, may mga specification yan, may details yan, may specs. Nabanggit din yan kanina ni Presidente. Yung kanyang speech papunta Sa mo flag, okay. national flag. Well, ang naalala ko doon nakahanda na raw talaga ang gobyerno sa tulong para doon sa mga tinamaan ni Aghon. Okay? 3 billion na ata yung Naka-set aside. naka-set aside. Sana naman makarating. Bakit naman parang ano naman? nakakarating naman? Nakakarating naman yan, bro. Ipipreposition muna. Nadulas lang Ikaw naman. Ipipreposition nila yan. Sana makarating yung truck. Oo. Kasi na hindi Ma-checkpoint. ma-stall. Ma-stall. Ma-stall or what, makarating yung goods. Maribag. Maribag. Uso sa mga Ano yan, NFA rice? Mariribag eh. Ano yan, NFA rice? Ano yan, imported chicken, expired? Aging stock. Naglabas na raw po ng utos ang DOH sa Bureau of Quarantine. Yan. So, screening na po ng mga dumarating na pasahero galing sa ibang bayan ng COVID flirt. O, kayong lahat yung mga nag-flirt. Oy, iba yun Iba ba yun? Iba yun Hindi tungkol doon. At ako'y hindi flirt. Bakit kaya sinabi nilang flirt yan? Flirt. Masyadong Hindi ko alam nga yung magalaw. background Masyadong Hindi magalaw.
Hindi ko alam. Pero flirt na capital letters lahat, except yung I. Oo. COVID. COVID COVID ito. This is a COVID variant. Doon daw po sa mga bayan na nanggaling kayo na meron ng flirt, na-detect na yung flirt, dadaan kayo sa screening Ng quarantine. ng quarantine. Lahat po ng babiyahe, pinapaalalahanan ng DOH. Mag-fill up po kayo ng e-travel applications. At doon sasagutin nyo yung mga health questions. May questionnaire po. Oo. Yun lang naman eh. Importante yung e-travel, Hindi kayo makakalamas. Yung pong bagong discovered na variant nitong flirt, KP.1, KP.2, dyan po tayo nag-iingat. Globally raw po, umaano na yan. Nag-flirt na. Hindi naman daw alarming, but it's definitely there. Oo. Galing daw sa wastewater sa California. Tayo ngayon, anong gagawin natin? Nag-aanda tayo. Pati yung mga kailangan na Yung pong SOP, hugas ng kabay, yun pa rin. yung pag may ubo ka, tatakpan mo yung bibig mo. Tapos, Kung kayo may comorbidity, umiwas muna kayo sa mga crowded areas. lalo na sa crowded areas, yes. Tapos yung pag may umuubo kayong katabi, lumayo-layo kayo. Layo ko, tingnan nyo na masama. Kasi yung may mga ubo, sa'yo pa ihaharap eh. Oo. Tapos, kung sa crowded places, as much as possible, Ayan. mag-mask. Sabi po ng Bureau of Quarantine, yun daw pong may mga simptomas na, kung maaari lang, stay home muna kayo. Diyan muna kayo sa bahay. Huwag na kayo At mag-flirt. Huwag na kayo mag-flirt, kakalat-kalat. Ayan. Flirt kayo ng flirt kasi. Ha? Yan daw po nakita pa last year. Pero ngayon lang kumakalat sa buong mundo. Pero last year na-detect na po. So meron yan sa US, Canada, Australia, South Korea, at saka sa Europe. Dito sa Asia, parang sa Singapore pa lang. Okay, paano yan? Paano yan? Yan yung mga travel areas. Alam mo ba sa Amerika, yung a lot of travelers, Maraming travelers. just for the weekend, 2.5 million. Aha. Ang one day, pang. Dami Wala pang vaccine dito eh. Wala. Kasi po yung vaccine na noon pang COVID, doon sa variant na yon. Ito, Para diba? dito kay Flirt. Sub-variant. Walang yato si Flirt. May binabanggit sila magpa-booster ka na. Pero anong booster naman ang mo? Di ba? Kaya nga hindi pa. Very yan Hindi yan medically advised. Really? Yung tungkol sa baka yung mga YouTube workout lang yan. Kasi wala pa sinasabi sa Department of Health. Wala tungkol sa vaccination, wala pong advisory ang Wala Department pang of Health. advisory dyan. Kaya wag muna kayong steady kayo lang kayo. magpapadali. Basta yun, isolate. Yes. Tapos yung protocol, yung hugas ng kabay. Kung meron kayo nararamdaman, isolate muna. Okay. Saka huwag kayong galaw ng galaw. Sa mga lalo sa crowded places. Ito nakakatakot May binebentang mga sanggol sa Yes. online. Online. $90,000 sa social media. Grabe. Ito ang hindi ko maintindihan. For export, hindi. For sa labas na adoption. Or adoption. Adoption. Kasi ang adoption naman is doable. May workout there is yan a May, process. may mga There is a kilala. Ayaw nilang dumaan doon sa proseso. Ayaw nila. Ayaw na nila. Yun ang nakakainis gusto dyan. na mabilis. Mas mabilis kapag dumaan ka dyan sa... Online Pero yung Hindi, papeles tsaka mo naman less work. paano yung papeles Less work. mo? Diyos ko. Gagawa na nga ng papeles yung nagagawa nga ng papeles nagkakaroon. Fake original. Fake original Kasi I know that there is a process. May mga kaibigan ako sa States, naalala ko, nag-adapt talaga. Meron talaga. Sa Korea, walang problema. Meron. But may waiting period. But that's what they do. Hindi ko akalain na meron na palang ganyan, na fast track. Gusto nila McDonald's kahit Mabilis. Bibili ako Fast food parang style, ganun, Hindi na makahintay. So, dinimanda po ng DOJ ng human trafficking. Non-bailable yan, Yes, non-bailable At saka yan. ng child exploitation. Dinimanda
madali namang mahanap eh. Oo. Napakatanga nyo naman sa Mag-o-online kayo. online pa kayo. Online pa. Dalawa po ang RJ Malabanan, Maria Charissa Dizon ang na-demanda Oo. Ng DOJ. ng DOJ. Kasi po ang PNP, yung Women and Children Protection Center, WCPC po yan. May PNP unit Oo, na ganyan na ganyan ang trabaho. Yes. So, na-entrap po itong dalawang to, operations nila, dyan sa Dasmariñas City sa Cavite. Tinanggap po yung bayad, marked money yan, para man, dito drug bust. Parang bust. Kunwari daw, itong dalawang police officers, mag-asawa, na Gusto mag-adapt. Yes. Ayan. Tapos, binigay nila yung pera. So, human trafficking, Malabanan and Dizon. Ayan. Child Po. exploitation. Ingat kayo. Ingat kayo dyan. Hindi ko nakukuha sa ganyan yun. The other thing kasi, kahit na at least yung pagkakaintindi ko, kahit na gawin mong online yan, ilalabas mo pa rin yung Oo nga. ano Hindi, ito, maski local lang eh. Fake Maski original. local adapt. local. Pwede, alam mo, ang sistema. More so, dapat maging ano ka. Di Hindi. maingat. Hindi, ang matindi rito, business eh. Oo, ginawang business eh. Meron po nag-a-adapt. Halimbawa, mahirap na pamilya. Kakausapin niyo ano. Yung kamag-anak, something. Kuya, Ikaw na lang, ampunin ikaw mo na na lang talaga, tong- ampunin mo na to. Oo, ganun. Hindi ko May kaya nangyayari palaki. ganun. Yun po, karamihan dyan, hindi na dumadaan sa papelet. Pero kung nagkakabayaran, Ibang klase yun. Nakatakot yun. Ibang klase yun. pag naging business yan, mauuso na yung kidnapping. Kidnapping, oo. Ng Kasi may market eh. May mga, di ba? Yun ang nakakatakot doon. Papasok 90,000. sa ganun yun. Kagaya na 90,000, sipin mo. Kasi yung mga iba, ang ginagawa nila, kunyari papa-adapt sa isang kaibigan, sila rin yun. Tapos, yun, magiging legitimate na. Labas na. Ganito daw po ginagawa. Magda-down payment ka ng 5,000 GCash. Ako na Gcash. I-GCash yung 5,000. Tapos, sabong. tapos makikipagkita ka doon sa mga gusto mag-adapt. Yung negosasyon na yun. Magne-negosasyon na. Tapos, yun daw 90,000, ang claim noong nagbebenta ng bata, ibibigay daw sa nanay ng bata. Ganun. So, business. So, delikado yan. At online, Ano yun, naka-advertise? Pero hindi, naka-advertise sila under different names. Merong alias. Yung sa internet, meron ng mga paraan ng mga polis dyan para... Tapos yung mga nanay naman, paano yun, di ba? Basta bibitawan mo na lang Kailangan talaga. Pag tanggol. Alin? Mas gusto mo na lang na bitawan siya, parang ganon. Yung nanay? Oo. Hindi, Ang, single, ang safest po unwanted niya. pregnancy, Ang teenage, whatever. Safest dyan, may mga, wag kayong, kung gusto nyo mag-adapt, no? Huwag kayong lumapit sa mga individual. Oo. May mga organization. Organization. Na ganon. Na yan po, halimbawa, yung mga sisters. Meron sila. At yan, kompleto sa papeles. Saka yan, Yun ang mas maganda. malinis ang dating. Meron din naman, pwede rin kayong pumasok sa DSWD. Kasi kung kukunin nyo lang yung bata, pagdating ng panahon, lumaki sa inyo, asa ang patunay nyo Oo. na kayo nga magulang? Magiging ano dyan. kayo? Mapapatawag kayo Magiging sa Senado. kidnapper kayo dyan. Magiging bamban na Kidnapper. operation Ano kayo? kayo. Let's go. Mapapatawag kayo sa Senado niyan. Tapos hindi makasagot yung bata. Hindi, I grew up in the farm naman po eh. Pero may helicopter ako, tsaka McLaren, yun lang. I grew up in the farm. Hindi ho sa akin yun. Hindi ba? Nakalagay lang sa pangalan. Luy, nagagalit na si Pimentel At saka si Teresita. Teresita Angsi, xenophobia Ano daw. ba yun? Xenophobia yan eh. Kung may kasalanan. Hindi, kaya nga sabi ni Senator Pimentel, Kasuhan nyo na. kasuhan nyo na. Kung meron. Paano? Maya, tuloy po, marami na ngayon lumalabas sa text
Diyan daw sa isang probinsya sa Bicol. Oh, yan. Ay, ganyan din daw ang nangyayari. At mas malawak pa. Mas malawak. ito. Lahat na lang binibili. To tip of the iceberg Oo, pala to. tip of the ice cream. to. Ganyan din daw ng... Tip of the hindi ice natin alam kung totoo yan o hindi. O may Pero, pa-intriga. Lumalabas na. But the fact of the matter, nauso. Yan na. Kasi, Dapat tingnan na mabuti to. yan, nauso, sumasakay na doon sa issue. Okay. Ano ba talaga ang totoo? Hindi po alam eh. At hindi malalaman yan sa kakaimbestigahan Imbestiga. ni Model. Oo, hindi mangyayari yon. Kailangan po yan may kaso. Ba't hindi naman kumikilos ang ating otoridad? Kaya, nag-ano ngayon, ang nag-gather ng evidence, one of the agencies. Case building. Case building, Solgen. Kasi iko-warrant to na nila eh. Kowaran to. Pag co-warrant to, lalabas na lahat yung mga documentation dyan. Pag kowaran to, ibig sabihin, from the start, hindi valid yung pagiging mayor mo. Okay. Anong ginagawa mo dyan? At hindi COMELEC yan. At hindi COMELEC. Kasi ang COMELEC po, inuutusan ngayon Na mag-produce. ng Supreme Court. Sumagot daw kayo. COMELEC at Miru. Sumagot kayo dun sa petition. Yeah. Mamaya, mapag-usapan Ito natin. yung Miro, delikado pa kayo ngayon. Nagkataon. Hindi, wala naman TRO eh. Wala. Pinasasagot lang sila. Babalik po tayo sa Karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.